Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yeah mga kasama! Magandang umaga po! Ngayon po ay Huwebes, ating petsa 22 ng Agosto! Wow! Bukas bakasyon na mga everyone, every all. Ang ating oras alas 11:05 ng umaga! At syempre po ito ni Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal, pogi na, macho pa nga. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan kasama si... Magandang umaga po, ako po si Juvie de Guzman. Yes, at Juby, alam mo, medyo umiinit ang, ginagalit ng bigote ko nitong news na ito na broadcast pala yun dito. Opo, pero hindi masyadong kalat. Ito, kailangang malaman natin to ha. Ito naiinis ako rito ha. Ito yan ha. Miss nagsasabi, meron daw nilabas na parang circular. Opo. Tong mga toll companies na may RFID na kapag ikaw ay dumating doon at hindi umangat yung boom, ay Kasalanan natin. kasalanan mo, ikaw ay pagmumultahin. Iliwanagin natin ha. Okay. Pag pumasok ka roon, may RFID ka at hindi sapat yung balanse mo, kasalanan mo yon. Hindi po. Hindi, kasalanan mo yon kung hindi sapat yung balanse mo. Okay. Hindi ka Kung nagbayad kung kulang. Halimbawa, ang singil magkano ba yung singil dun sa Skyway? Yung sa taas. Iba-iba yun, sir. Iba-iba depende, di ba? 80 ba? O may mga ganon. Kami, 250 minsan. 250? Minsan. Halimbawa, sabihin na natin 100 pesos para... Okay. Ang balanse mo 13 pesos. Kasalanan mo yon, hindi ka nagbigay. Wala kang pambayad. Okay yon. Violation mo yon. Your fault. Okay. Yes. Ngayon, meron kang sapat na balance. Let's say, 250, 500 pesos ang balanse mo. Opo. So, covered. Dumaan ka roon. Ayaw umangat. Bakit ayaw umangat? May depekto yung RFID. Kasalanan ko. Hindi dapat. Hindi dapat. Bakit? Kanila galing yun eh. Akin ba yung RFID? Hindi po, sila nagkapit nun eh. Ngayon, kung wala akong RFID, dumaan ako doon sa RFID lane, kasalanan ko yun. Yes. May RFID ako, meron akong pera, meron akong depositong pera. Ako kasi alam nyo, para lang mauwasan ng abala, nilalagay ko na ng malaki-laki kasi hindi naman nawawala di ba? Yeah. Lagyan mo na let's say 5,000. Nandun lang naman yun. Hindi naman, pag hindi nagagamit, nababawasan. Nandun lang naman, para kang naglagay sa bangko. Wala lang ang interes. Pagdaan ko roon, hindi gumana yung, yung mga equipment nyo roon. Hindi umangat. Why is it my fault? Sumunod ako sa lahat ng patakaran nyo. Correct. Nagpalagay ako ng RFID. Kayo naglagay niyan, hindi naman ako. Sana binigay nyo sa akin yan. Ako nagdikit, mali yung dikit ko. Kayo nagdidikit, di ba? Dinadala namin doon. Yes, Dati yan, bumili pa kami ng e-pass. Pagkatapos, wala na yung e-pass. Yung RFID na. Nagastosan kami sa e-pass. Malaking binayaran namin. Sinabi nyo, wala na yung e-pass, RFID na. Sumunod kami. Naglagay kami ng RFID. Nirehistro namin yung aming sasakyan na may RFID. Yes. Nagbayad kami in advance, may pondo. Dadaan kami dyan, hindi umangat. Kasalanan ko? Hindi ko kasalanan yon. Bakit mo ako tititikan? Ano ba? Titikitan pala, tititikan. Manabastos, tititikan. Titikitan. Hindi nyo ako dapat titikitan. Ayun. Hindi, wala biro, di ba? Bakit ako may kasalanan? Kung may depekto yun. Sino man dapat mag-ensure na yung RFID ay gumagana? Hindi ba? Kayo? Sa inyo galing yun. Sa inyo yung detector.
Ang dating solusyon dyan, napakasimple naman, may card ka. Para malaman lang nila na ikaw ngayon, pag ayaw umangat, bigay mo yung card. Tapos. O bakit titikitan mo? Anong problema mo? Ha? Ikaw nag-issue ng card eh. Ano bang nawala sa'yo kung hindi umangat yung boom? Oo. Naabala kang konti, kasalanan mo yan eh. Palpak yung boom mo, palpak yung RFID mo. Sa Singapore, sa Japan, ang toll ni walang boom. Yeah. Ang taas nung sensor. Dadaan ka, walang sumasablay. O bakit ayaw nyong gamitin yung ginagamit ng Japan at Singapore? Ang problema di ba yan ang nag-discover ng radioactivity? Si Madame Curie. Curie pot. Oo. Umiral yung pagka Madame Curie nyo, kami tititikan nyo ng 1,000. Oo. Gano? Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka? Ngayon, hinahanap natin ngayon, kanina ko pa sinasabi, kausapin nga natin yung sa toll, yung sa kumpanya. Meron daw workshop. Di sir, pag ganyan na sitwasyon, lalo magkakagulo tayo. Oo, kasi ako. Yeah. Ito mo ha, ito ha. Hindi ka papayag, syempre. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Dumaan ako dyan, hindi umangat, tititikan mo ako. Hagis ko sa mukha mo yung ticket mo. Grabe. Oo, bakit? Ba't mo ako tititikan? Ano ba yun? Ba't mo titikitan? May RFID ako, ikaw naglagay. Ayan. May pera ako dyan. Bayad ka na nga in advance eh. Oh. Yan. Titikitan mo pa ako. Ha? Huwag kang hahara-hara sa akin. So, ini-encourage ko yung mga kasamahan ko kung i-implement yan. Huwag nyo sundin. Basta meron kayong pera at may ano kayo. Ibig sabihin, pag nagkulang, bayaran mo lang, di ba? Hindi, yung kulang, baka maaring may reason pa sila ron. So, ibig sabihin, Pero actually yun, ito, mali din yun ha. Kung tutuusin nyo under the law, mali yung kulang titikitan mo. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Ito. Siguro, dahil may konting abala, it can go either way. Pero, di ba noon nagsabi sila, hindi na daw sila tatanggap ng pera. Opo. Matagal na ito eh. Wala pa tayo rito sa studio. Nasa baba pa tayo, nasa 5th floor pa tayo. Di daw sila tatanggap ng pera. Dapat lang daw lahat electronic payment. Yes. Sabi ko, labag sa batas yang ginagawa nyo. Bakit? Pag kumuha ka ng pera, teka, kuha tayong pera ha. May nakalagay sa pera eh. Adik ko, nasabit yung aking jacket eh. May nakalagay sa pera. Nakalagay pa ba? Dapat nakalagay ito sa pera eh. Anyway, nasa batas naman ha. Nasa batas dati nakalagay sa pera yung ganyang nakalagay dyan sa pera natin dati. Ako nga, hindi ako tumitingin sa pera. Ikaw pa tumitingin sa pera. Di ba binabayad lang natin? Hindi. Number lang tinitingnan ko. Oo, may nakalagay dapat dyan dati. Opo. Oo. This note is legal tender. Dati nakalagay dyan sa ulado ko yan. Sige po. This note is legal tender for all debts, Ayun. public and private. Nasa batas pa rin naman yan. Oo, ha? Nasa batas pa natin yan. Ang pera na inimprenta ng iyong gobyerno ay legal tender. Ibig sabihin, ano yung legal tender? Hindi yung legal na malambot. Hindi yung malambot na naaayon sa batas. Ibig sabihin, legal tender, pag itinender mo yan, tender is another word for offer. Tender. Legal tender for all debts, public and private. Pag ikaw ay dumaan sa toll, ang ibig sabihin, payag ka na bayaran yung fee na nandoon sa prangkisa para magamit mo yung kanilang kalye. Okay lang. Gumamit ka ng ari-arian ng iba, magbayad ka. Okay yun. Okay. Paano ka magbabayad? Yun, pwedeng i-advance mo, dinedebit nila tuwing ginagamit mo. Yeah. Parang yung RFID. Yes. Pwede rin naman, pag pumasok ka dyan, di ba, magkakautang ka. Kasi may bayad. Pwedeng bayaran mo ng pera. Okay. Kasi, pagka ako ay may utang sa'yo, at halimbawa may utang ako sa'yo 100 pesos, Opo. siningil mo ko, at sinabi ko sa'yo, eto ang 100 piso. Okay. Sabihin mo, hindi ko tatanggapin yan. Ang tatanggapin ko lang ay, tatanggapin ko lang credit card. O tatanggapin ko lang
ay cheque. Okay. Ay, hindi pwede. Legal tender yan. Ayun. Pag binigay ko sa'yo to, Understandable. Bayad yun. Oo, bayad yun. Hindi mo pwedeng hindi tanggapin yan to extinguish my debt. Ayun. Pwede mo pang sabihin, hindi po kami tatanggap ng credit card. Yon, okay yon. Walang problema tayo ron. Kasi hindi naman legal tender yung credit card. Hindi po kami tatanggap ng cheque. Kasi hindi pa legal tender yung cheque. Opo. Oo, kasi may clearing pa yon, etc. Yeah. Ang pera, bearer instrument yan. Yung value ng pera kung 100 pesos, hawak ko ngayon, Opo. I am worth 100 pesos. Pag nilipat ko sa iyo yon, maadadagdagan yung iyong net worth ng 100 pesos. Ayun. Bearer instrument yan. Kung sinong may dala niyan, yung halaga niyan ay dala nung may halaga. Yan. Kaya bearer instrument ang tawag diyan. Kaya nga, legal tender, hindi pwedeng hindi. Kaya tama yon. May RFID, may cash. Yes. Ngayon, kung matagal sa cash kasi nagsusukli pa, etc., pasensya ka kung ayaw mo mag-RFID. Ganun talaga. Ayaw. Kasi merong mga tao mata ko maglalagay 1,000 dyan, sayang. Kasi para sa ibang tao, malaki na yung 500. Once a month lang naman ako dumadaan dyan. Halimbawa, ako'y taga rito dito sa norte. Opo. May kamag-anak ako sa Cavite, sa Batangas. Yeah. Once a month, dinadalaw ko yung mga kamag-anak ko. Once a month lang naman ako. Ba't maiipit yung 1,000 ko roon? Sayang naman. Magbabayad na lang ako tuwing dadaan ako. May option ka. Pero yung sasabihin mo, hindi ko tanggapin ang pera mo. Hindi pwede yan, mga boss. Madedemanda po kayo dyan. Pag ikaw ay binigyan ng pera, ako pag may binibili ako sinasabi, sir, hindi pwedeng cash, credit card lang. May mga ganun Opo, may ganun. hindi ako bibili. May pera ako Ano ka? Di ba? Tanggapin mo yan. At wala namang matino ang isipan na magpe-prefer ng credit card kaysa sa pera. Lalo na kung ikaw ay di ba? Kung ikaw ay merchant. Yes. Di ba? Ikaw ay negosyante. Kasi yung pera hawak mo na Opo. Sigurado na yun Bilis na yun. 10,000 piso, nasa bulsa mo yung credit card. Ibabayad, kukubrahin mo pa yon at the end of the month, di ba? Yung doon sa di ba, may mga arrangement. Opo. Saka papupunta sa account mo yun Tama. Hindi naman pag binayad ko ngayon ng credit card, bukas nandoon na sa merchant Monthly yan Ayun. Kaya yung iba nagcha-charge ng 5% surcharge, di ba? Pag credit card. Kasi hassle pang kunin Kumbaga, Pera na yan di ba? pero attorney, sa ganitong pagkakataon, ibig mo sabihin, i-implement nila na hindi naman buong Pilipinas alam yung sitwasyon na yon. Hindi kahit na alam. Mali. Mali pa rin. Mali. Ayun. Mali. Bakit mo ako parurusahan? Dahil palpak yung RFID mo. Ayun. Dahil yung pinakamurang RFID ginagamit mo. Nako po. Sa Singapore. Ang Singapore, may certain times na, halimbawa, may sasakyan ka. Pag pumasok ka sa isang area, may bayad. Yung time na yun kasi peak hour. Yes, peak hour. To discourage yung mga tao na pumasok sa mga lugar na congested. Congested. Okay. Para walang traffic. Ayun. Ngayon, gusto mong pumasok dyan, magbayad ka. Wow. Ganon. Ganon sa Singapore. Pero yung sensor nila matataas, na hindi mo mapapansin Okay. Pagdaan mo ron, i-debit na yung value. Matik na. Yan. Okay. Kaya ikaw, pag nag-taxi roon, peak period, pag sinabi mo, pupunta ako, let's say, sa Geylang, o dun sa sentro, o dun sa Newton, dadaan ka ron sa Central Business District, paglabas noong bill mo, halimbawa, 10 Singapore dollars, biglang dadagdag plus pagpisil niya, plus 2 kasi dumaan ka ron. Ayun. Nabawasan yung kanyang parang RFID, yung kanyang e-pass. Yun. Hindi, walang sabla yun. Kasi tuwing sumasabla yun, lugi ang yung gobyerno. O, di ba? Hindi, pag sumabla yun, hindi sila makakolekta kasi walang ganun Walang boom. Kasi pag nilagyan mo naman ng boom, ang purpose mo nga roon ay mapabilis ang biyahe. Nilagyan mo ng ganun, lalong tumagal. Di ba? Minsan doon sa boom tumatagal. Opo. Ngayon, sinasabi nila, kaya may multa yan ay dahil inaabala mo yung iba. Kung may laman naman yung aking account. Yes. Anong problema ko? Kasi minsan, kengkoy minsan papunta ako, ayaw umangat.
Pagdating ko na sa dulo, aangat. Aangat. Minsan pabalik ko, aangat naman. Yung hindi umangat nung papunta ko, pagbalik ko, aangat. Di ba? Marami yan di ba? Opo. Minsan dito ka dumaan sa bandang kaliwa, hindi umangat. The next day, dumaan ka doon sa gitna, umangat. Ayun. Di problema sila. Sila ang may problema doon. Ngayon, sasabihin nila, pag lalimit daw ayaw umangat, palitan mo yung RFID mo. Oo, papalitan ko yan kasi ayoko rin ng naaabala Kaya nga ako nagbabayad sa Skyway para mabilis ang biyahe ko. Ayoko rin. Pero, wag mo akong obligahin kasi hindi lang naman yan ang inaatupag ko sa buhay ko. Na itama yung mali nyo. Kung gusto nyo, puntahan nyo ako sa bahay, kayo magpalit. Di ba? Kasi kayo may mali Palpak yung RFID mo Ngayon, kung papipilahin mo ko roon para magpalit ng RFID, wag mong sabihin may multa pagka hindi ko pinalitan. Hintayin mong may time ako. Di ba? Kaya kalokohan yung ginagawa. Kaya nga, hindi natin titigilan yan kahit wala nga pala, holiday nga pala. Kahit sa Lunes, nandiyan ba si Yas? Yas, Jacqueline. I-note nyo dyan hindi tayo titigil lang, hindi natin nakakausap yung mga taong yan para ma-clarify natin yan. Di pwedeng ganyan ayan. Okay daw, sabi ni Yas, saka ni Jocelyn. Jocelyn! Jacqueline! Wala pala ngayon, wala. Hindi ba kaya wala si Jacqueline ngayon na nagtampo? Dahil tinatawag kong Jocelyn. Hindi naman, ano? Okay. Buti na yung klaro, baka nagtampo Day off. Nainis yata nag-resign. Nainis sa akin. Hindi kaya. Pero Tony, nakakalungkot pag nangyari ito, what do you think will happen? Kagaya niyan, sabi nila kailangan implement na to. Ayan yun ang sinasabi ko Oh my God. Sabi nila, pag may damage daw, ay mag-apply ka. Oo, mag-apply ako kung kailan ko pwede. Kasi hindi naman ako otra cosa kung ako nag-damage. Tinanggal ko. Sinubukan kong tanggalin kasi may mga ulalo nga talaga. Gustong palipat-lipat yung RFID nila Oo. Ako naman hindi. Ngayon, kung sinasabi nyong na-damage because of normal wear and tear, syempre, ang sasakyan umaandar, naiinitan, nauulanan, hinuhugasan, gumawa kayo ng RFID na mas matibay. Sinisigil nyo naman kami. Hindi naman libre yan Hindi naman pabor sa amin yan May bayad yan Yung sinasabi nyong RFID na libre, kalokohan niyang libre, Wala naman libre, marketing gimmick lang yan. Free, ganito. Binabayaran mo yan. Siraba ang ulo niyang mga kumpanyang yan, yung mga negosyante, maglilibre sa'yo. Tama. Pati yung mga yung mga offer jobs, di ba? Opo. Yung pag bumili ka nito, halimbawa, isang galong ice cream. May isang maliit. Yes. Libre. Hindi libre yun. Sinama yun sa presyo. Kunyari, libre. Para gimmick yun, para ikaw ay bumili. Akala mo nakakatipid ka. Kasama na yun sa presyo. Yan. Kala nyo nakaisa kayo? Yung bumili ako ng massage chair. Yes. Sinasabi na, sir, may freebie yan. Anong freebie? Carpet, yung pangmasahe, at saka bag. Kasama sa presyo yan, pinagluluko, hindi freebie yan. Basta bigyan nyo na sa akin, pero wag nyo na akong lukuhin. Wag nyo nang insultuhin ang aking talino kasi alam ko naman. Ito, katulad nito ito, marketing gimmick. Sasabihin nila, TV. Opo. Sir, 20,000 to. Kahit installment, zero interest. Ayun. Kahit installment nyo bilhin, di ba? Usually pag installment, mas mahal. Opo. Pag sinuma total mo, halimbawa, at 20,000 or installment, 1,000 a month for 2 years. Suma total mo, 24,000. Ayun. Diba? Hindi, okay lang yun. Kasi talagang paghulugan, may interest. Kasi parang umutang ka Opo. Sasabihin na, sir, ito 20,000 Sir, kahit installment nito ay zero interest to. Nakapasok 20,000 pa rin. Ayun. Subukan mo, tanungin mo. Okay, 20,000 to. May cash ako dito. Magkano kung cash? Sir, 18,000. Di niloloko nyo ako. Tanong mo. Magkano kung cash? Ganun. Magkano kung cash? May cash ako. Biling ko ngayon. Opo. Magkano bibigay mo sa akin? Di ko ka-card. Sir, 18,000. Di niloloko mo ako. Anong zero interest? Ayun. Ganyan yan. Marketing gimmick po yan. Pinag-aaralan sa eskwela yan Rizon Tiveros ka na lang pag naniwala ka dyan. Pambihira, oo. Oh my God. Kayo naman. Itong sinasabi ko dito, kalokohan ito Gandahan nyo yung RFID nyo,
yung pinaka murang RFID kasi binibili nyo para bago pag nagmamalfunction. Kasalanan namin. Oh, yung sensor nyo kasi pinakamura, bibili nyo. Hindi nyo pa nililinis. Siyempre magkakaroon ng, ng parang naka-block dyan. Kasi daan yung tambucho, di ba? Yes. May pollution yun, makocover yun ng dumi. Oh, hindi madedetect yung RFID. Oh, pagkatapos kami may kasalanan. Kalokohan yan. Ako, pagkakuan, mananawagan ako eh. Ito gagawin ko ha. Pag pumasok ako dyan, hindi umangat yan. Sasabihin nyong, hindi nyo ako padadaanin. Sige, dito tayo. Hanggang bukas. Yeah. Hindi ako alis dito. Oh. Pag inangat nyo yan, pinatabi nyo ako, at sasabihin nyong titikita ko kayo, lalayasan ko kayo. Harangin nyo ako, madadali kayo ng grave coercion, ididimanda ko kayo. Bakit? Bakit grave coercion? Pinipigilan nyo akong gawin yung pwede kong gawin legally. Ayun. Ano yung dapat kong gawing legally? Dapat pinadadaan nyo ako dyan kasi nagbayad ako sa inyo. Yun na. Bakit haharangin mo ako? Grave coercion yan. Yeah. Kawawa yung pipigil sa akin kasi kakasuhan ko talaga yon. Sige, subukan nyo. Okay. Okay, at sa notang yan ay magbabalik ang Yes Yo Topacio. Pagkatapos sa mga commercial display sa patrasas paalalahanap po ay news making at this moment just in at kung ano pang katsurmahan ating oras alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3 Yes, Yo Topacio! Si Mr. Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yo Topacio! Yeah, mga kasama. Ayan na. Maganda. Natatawa ako kasi nakipag-chikahan ako ron sa newsroom. Biglang ko narinig Opo. yes yun. Sabi ko, nyak! Yeah. Hindi ko pa kami magbanggaan ni Jen. Balitain niyo pala si balitain. I-advance happy birthday niyo si Carmen Ignacio. Yes! Advance happy birthday kay Miss Carmen Ignacio. Carmen Ignacio pala birthday na, no? Malapit na. Hindi ko kilala eh. Miss Carmen. Biro lang. Susuntokin niya yan. Anyway, Joke. sa ating pagbabalik po sa oras sa alas 11:32 ng umaga, ay narito na po tayo sa ating paboritong bahagi. Ayan na. Pinamagat to. Pakita mo, tweet mo, Ikaw na muna mag-Jimparedes. Okay, maraming salamat, Atty. Topacio. Ladies first. Yeah, pagpapasalamat pa rin sa lahat ng mga nakirama. Alam mo, dami nilang listahan. Pero, syempre, lahat po kayo, yung mga De Guzman family, De La Cruz family, Balimento family, at syempre, lahat po ng mga taga-roon at taga-rito. Ayan. Syempre, marami nagmamahal kayo. Grabe. Alam mo, attorney, kung kandidato pala yung mama ko, akalain mo, pwede na siyang butante. Pwede lang yung mga butante niya, yung mga dumating sa kanya. But anyway, alam niyo po, madaling makarecover kapag nakita mo na ang iyong mahal sa buhay ay nasa maayos na ganun pala ang feeling ng attorney. At saka hindi lang po yan, lahat ng mga katabi mo, nasa paligid mo, ay nagbibigay sa'yo ng suporta at yung taos puso ang pakikiramay. Oh, yes. Yun po ang dahilan kung bakit ang bilis ko nakarecover. Oo naman. Kaya lang, attorney, ang pumalit sa heavy traffic. Ayan na. At syempre, pasasalamat na rin kay Katirso Peralta, syempre kay Boss Edgard, at yung mga mahal natin na narito sa sales department. Salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Attorney Macnil Ronten Company. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sir! Okay, ito ang ating mga Twitter ranters. Oy, by the way, yung mga trolls ng mga ulalo, mga tampalos-los dyan, alam nyo, kukuha kayo ng trolls bago ang followers. 1 hanggang 25 na followers sa X. Ipik yan. Sayang kayo nyo dyan. Sinasabi ko sa inyo, bigay nyo lang sa mga tao, may nakinabang pa. Yeah. Okay, nandito si Benigno, si Ryan Lingo. Nandito si JC Ko. Si Pinoy Tapsilog. Ito, may chika si Pinoy Tapsilog. Dapat daw galangin natin si Senator Rizzo Ontiveros. Kasi pigil na daw siya. Kasi parang nakakahiya daw maging anti-Marcos. Yung kayang palang
kapatid na si Jingay Ontiveros Malvar, member ng Private Sector Advisory Council ng BBM Administration. Nako. Oo, ano pala to kaya pala gano'n na lang ang galit kay VP Inday Sara. Si Hara Lingayan, sabi niya, siyempre, hindi nila sinasabi na may degree siya in BS Respiratory Therapy. Then she finished the law school and passed the bar in one take. Si VP Sara ito. Okay. Sabi ni Alchemist, kaabang-abang, marami na namang mawiwindang dito. At yung may nagsasabi na dito yung heads will roll daw ni nakakatakot yun Oo, pero di ba sinabi niya rin yun sa mga smugglers? Sabi niya, bilang na mga araw nyo, heads will roll. Wala naman nag-roll na heads. Ibang na roll Ibang roll yata ang ginawa Ewan ko ba. Ayan. Ito, Macbac, mukhang nakakatakot na pangulo itong si Inday. Galit sa plastic, galit sa korupsyon, galit sa kontra BBB, galit sa komunista, galit sa droga, galit sa manggagamit. Siyempre, lahat naman tayo galit sa manggagamit. Ayan, Sabi ni itong si Ju May Ngiwi. Ano ba yan? Yung senatorial lineup daw. Hindi pa naman daw final yon ang balita ko. Ayun. Yan, pusang gala, syempre kailangan walang Duterte legacy, kaya lahat ng big tickets na pinangangakong itutuloy ay pinatay na lahat ng administrasyon ni Dayunior. Sabi ni Mr. C, hindi makapalang mukha ni Guo, tadyang tanga ka lang, Risa Ontiveros. Ano ba yan? At mga babanggit na lang natin, dito si Eliza Arneta Marcos, si John Reiter, yan, si Japok Tin, all the way from Taipei, Taiwan, Vic ng Bustos, Sina 30. Uy, ito, pag-usapan natin ito bukas, yung mga Afghan refugees. Yes. Nakakatakot ito, Etong si Goraki, Mr. Montero, Nina Bellatrix, at ang huling hindi mababanggit ay si Alex, the finance layer. Yun. Si Balutikia, banggitin na rin natin, yan. Yeah. Okay, at siyempre si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, si Ryan Ang, nandyan din nakikinig, si Willie Keng, sino pa ba? Si Ana Mejia, nakikinig siyang palagi rito. Nabanggit ko na si Attorney Raulito Paras, si Attorney Rui Rondain, hinahanap ka ni parang Rui, hinahanap ka ni Ayong. Ayun, may paalala Ayun, meron ba? Teka, nasan ba yung salamin ko? Basahin natin. Basahin natin. Yan. Attorney, Wala daw pong pwedeng magsalita sa barangay hall ng Orambo. Dito yun. Ang dami nasa seminar Opo. Yung sa Regarding sa party. TRB nasa seminar. Opo. Palagay ko hindi kaya yung seminar na yun para tuloy-tuloy na sa long weekend. Naman, Walang tao, grabe. Seminar pa kayo. Ako'y pinaglolo ko nyo. Galing din ako sa gobyerno. Don't me. Ano yung palusot? Yes, yung sa munisipyo. Sa munisipyo, tawagan mo yung dating tinatawagan natin sa parking bureau ba yun? Ayun. Baka naman wala sa seminar yun, Alam ko si Mayor Vico, hindi mahilig sa seminar yun, si Willie Keng, si Kenneth Ke, ay nakikinig din po. Parang Kenneth, thank you sa isang box ng cigars. Wow. Cuban pa, napakasarap. Tinry, hindi ko na-resist, tinry ko na. Yung isa kahapon. At habang sinisip-sip ko yung tabako. Yung tabako. Alam mo, partner Kenneth. Habang hindi, yung cigar. Yung Cuban cigar. Habang sinisip-sip ko yung Cuban cigar, parang ikaw na nang sinisip-sip. Parang pangit yata yung dating tayo. Grabe. Si William Gatchalian, si Andrew Tan, Alex Cruz, Louie and Nats Gamboa, Dennis Arce, Direk Lester Amas, Di Maranan, Jubes Tesalona, Katirso Peralta, thank you for the phone call kanina. Akong bahala dyan. At si Check Talay. Okay. Ayos. At syempre, ayan, antabayan natin, Sir Manny, maya-maya po, ipapasok namin ito. Manny SD Lopez. Yan. Anyway, Standby lang po. Marami pa naman tayong mga issues na dapat talakayin ngayon. Opo. Oo, at ito nga, sabi nga nila, ano ba ito? Ba't ganito itong aking kwan? Mumurahin kasi itong aking telepono, pasensya na kayo. 12 pesos lang ito
Kasi I don't see the sense ng mahal yung telepono kasi after 4 or 5 years, obsolete na eh. Oo nga. O, di parang nagtapong ka ng kwarta, alam niyo naman eh. Yan ang yung pagano. Yung pag tatapon ng pera labag sa aking pananampalataya. Tama po. I am a devout cheapskate. Ayun. Okay, anyway. Okay. Oo, marami tayong mga issues naman dito. Katulad dito, ha? Di ba, ang dami ng sakuna na dumarating sa atin. At kung ano-ano pa nangyari, di ba, yung flood control natin na sinasabing, 5,500, flooded pa rin. Di ba, sinabi noon ng ating pamahalaan na kaya dumagdag ang mga EDCA sites, hindi lang yan para sa depensa ng Pilipinas. Yan ay para rin pag may kalamidad, may kaagapay tayo, may karamay tayo. Opo. Wala akong nakitang ni isang Amerikano noong nalulunod yung ating mga kababayan, binabaha yung kanilang mga bahay. Wala. May nakita ka ba ni isang Amerikano roon nagdadala ng mga food packs? Wala. Tayo rin. Ngayon, yung sinasabi nila na yung meron daw aid dahil sa EDCA na bibigyan tayo ng 500 million pesos. Dollars to, dollar ses. Hindi peso ses, dollar ses. Eto, ang sabi ni Ambassador Bobby Tiglao, eto credible ito, naging ambassador natin to. Ang kaninya daw mga sources sa Washington ay nagsasabi na yun daw binibida na 500 million na aid sa Pilipinas ay hindi pa nga natatalakay ng Committee on Foreign Relations. Hanggang ngayon, magpapalit na ng presidente. Oh my God. Ibig sabihin, hindi totoo itong 500 million. Malaking kasinungalingan na naman ito. Mabigat naman itong mga ganitong mga tirada. Pinagluluko pa tayo eh. Eto bang isang nakakalungkot na nangyari Madam Juby. Yes, sir. Etong inaward na mga ancestral land sa mga kapatid nating mga atis, mga Eita sa Boracay, Why? What happened? Ay pinawalang bisa ng kasalukuyang administrasyon. Ay, pwede ba yun? Binawi. Noong 2018 pala to binigay, si Pangulong Duterte mismo nagsabing, eto yung klowa nyo. Yung parang titulo. Opo. Yan ibig sabihin, nangangahulugan na ito ay inyong ancestral land, katutubo, lupa na mga katutubo, na walang bisa. Bakit ganun? Dapat ito imbestigahan Yung kasi yung Boracay, grabe na ang presyo ng lupa dyan. At alam ko, hindi ko sinasabing may, dito hindi ko sinasabing meron ditong illegalities sinasabi ko to as a matter of fact na isa sa mga malalaking landowners dyan sa Boracay, ito kahit chicken nyo ito, ay yung pamilya ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Yan ang mga malalaking lupain dyan sa Boracay. Yan. So, tingnan nyong mabuti kung ano nangyari dyan sapagkat ibinigay na sa mga Eita. Binawi pa. Bakit ganun? Paano? Baka may gustong mag-develop. Yan ang dapat iniimbestigahan. Hindi yung kung ano-ano. Pati yung libro ba naman ng bata, imbestigahan mo. Eto, mas matindi ito. Riza, yung mga katutubo natin apektado rito, binigyan na ng lupa ng dating administrasyon, binawi ng kasalukuyang administrasyon. Ito yung mga iniimbestigahan. Yung aligasyon ni Cathy Binag, tungkol sa drug use. Imbestigahan nyo. Eyewitness yan. Ang dinala nyo sa Senado, Hershey, yung chocolate bar, Hershey, hearsay. Mahilig sa Hershey. Anak ng teteng naman kung ano-anong iniimbestigahan nyo anyway, dahil po dyan, sa kakulangan ng investigasyon ay magbabalik tayo kasama si Attorney Manny Lopez sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Ating oras alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Hiyata! Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio!
Yeah, mga kasama, nagbabalik ang SSO Tomasio sa oras sa alas 11:48 ng umaga. Attorney Freddy Tomasio kasama si Juvie de Guzman? Yan, alam mo, Kenkoy, kababanggit ko lang kay Kenneth Ked, biglang tumawag. Nung break, eksakto, akala ko Ang tuloy. lakas ng pakiramdam niya. Akala ko nga, nakikinig eh. Ay, andyan na ba si, Opo, si andyan Panyero Manny. Lopez. Ay, kung nandito na, di iupo na natin. Nasaan na ba siya? Ayan. Ba't nakatingala ka? Nasa Ayan, diba? sa linya. Diba? Akala ko live. Sabi mo kasi kanina live eh. Ay, di. Nasa linya. Nasa linya na ng ating Sorry po, komunikasyon. sorry. Yan. Ang ating panauhin, walang iba, kundi si Attorney Manny S.D. Lopez. Yan. Ayan, Kuya Manny, good morning. Good morning. Nasaan ba siya? Good Ayun morning, magandang umaga. Yes, yo. Attorney diba? Boy, Tomasio and boy. Juvie. Yes, thank you. Ay, ikaw pa, nasaan ka ba ngayon? Nasaan ka ba ngayon, Panyero Manny? At namimiss ka namin dito sa estasyon. I'm across town in Quezon City. Siya pa, anyway, salamat, Matt. Kahit ikaw ay nasa Quezon City. Wag na natin lagyan ng echo yun. Wag na. Sa mga ngayon lang po nakapakinig kay Attorney Manny, si Attorney Manny po ay isang political analyst. Yes. At gusto kang itanong sa kanya, buti naririto na kayo, Attorney Manny. Ano bang dynamics ang nakikita mo rito sa patuloy na banggaan sa pagitan ng administrasyon at ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Well, Attorney, ako po ay nalulungkot sapagkat alam nyo naman, in every conflict, it brings trouble. And ang magiging biktima po rito ay ang sambayanang Pilipino sapagkat itong power block na ito, as you know, magkasamang naglunsad ng kanilang kampanya at ang kanilang supposedly programa para i-push ang ating socio-economic development. At pag naghiwalay po yan, masisira po yung kanilang programa. Siyempre, sapagkat sila'y magbabanggaan, ma-dislocate yung kanilang implementing procedures, yung kanilang program of government, at ang tatamaan po dyan ay ang bayan ng Pilipino. Tama. At anong nakikita nyo? Tingin nyo, is there any way pa at this stage na mag-reconcile itong dalawang kampong ito? Yan po sana ang ating ninanais na magkaroon ng national reconciliation, not only between the Marcos and the Duterte power blocks, but even the other players, para naman mailungsad natin lahat ng mga programa, lahat ng mga polisiya na ikabubuti ng ating bansa in order for us to face the challenges facing our republic. Napakarami pong problema, mga issues na dapat bigyan tugon ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. At marami po akong mga kuro-kuro, especially lang gagaling sa inyo, yung mga iba't ibang suliranin na pwede nilang i-focus rather than, wage conflict, political warfare against each other. Ayun. So, we are all for national reconciliation. Yan. Attorney Tomasio. Speaking of yung reconciliation sa mga Duterte, sa mga Marcos, yun na bang ito ba namang reconciliation, tingin nyo pwede pa? Yung si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla, tingin nyo magre-reconcile pa kaya sila? Ay, teka muna, ba't ka napunta sa showbiz? Mali, oo. Akala ko si Anton. Si Juvie ang makakasagot yan. Expertise sa bagay na ganyan. Pero alam nyo, kayo po yung malalaking tao din, no? Kung tutusin. Yung pag-reconcile nila, ang makakatulong niya yung mga underplayer. Sila kasi din ang gumagawa kung bakit sila nagkakahiwalay. Oh yes, totoo. Not the both. Hindi yung dalawa ang nag-aaway actually. Yung nasa paligid lang po nila. Oo, dapat ma-realize nila na they are stronger together. For the sake of the Filipinos sana. Mag-usap sila. Opo. Ayun ang nakakatakot kasi pag naghiwalay sila, parang nanay at tatay yan Iniwan tayo ng, di ba? Usually. Kawawa mga bata. Nagiging magulo, di ba, Kawawa ng Pilipino. Yun. Kung maghiwalay ang ama at ina ng bayan. Correct, oo. Alam nyo, may kasabihan, di ba, nasa Biblia na
Pinagpapala ang mga tagapayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Yun. Kung mabibigyan kayo, Attorney Manny, ng pagkakataon na makausap silang dalawa, anong sabihin nyo? Theoretically, anong tingin nyo ay dapat sabihin nyo para sila ay magkasundo na? Yun. Good. Sasabihin ko po, pinakamadaling solusyon i-postpone muna ang awayan or ang conflict and rise up above the bickerings and the mga problema na inahain sa kanila ng kanilang kanya-kanyang grupo, no? I understand that there are mga problema, no? Meron mga hindi pagkakaunawaan. So, kumare, i-postpone na lahat yan at pag-usapan sa 2028 para tapos lahat kung sino ang tama umalis before the Filipino electorates. Ayan, tama. Oo, palagay ko kung ako si Pangulong Marcos Jr., kahit confidential lang, kukunin ko kayong advisor at kayo ay padadala ko kay Vice President Sara para with the express instructions na pagkasunduin nyo kami. Kasi okay naman sila dati. Ang ganda naman ang samahan nila, unity team, di ba ga? Opo. At saka yung inumpisahan nila na unit team, hindi dapat masira Yes. Kasi actually, may trabaho pa sila na dapat tapusin bago magkaroon ng panibagong away. That's for 2028. Oh, yes. Yun. Anyway, eto namang si Panyero ay political analyst. Ano? Opo. Panyero, ito naman ay personal na opinion nyo naman. Lang naman. Ano? Opo. Ito yung latest survey ng isang polling company, yung Pulse Asia, sa mga frontliners or frontrunners, should I say frontrunners, sa 2025 senatorial elections. Babanggitin ko po yung pangalan na Attorney Manny. Sabihin nyo nga sa amin, in your own personal opinion lang naman, kung walay o havey. Kung okay sa inyo o hindi. Yes or no lang. Hindi na kailangan ng reason. Opinion nyo lang naman ito. Umpisa natin sa number 12. Umpisa natin doon sa mga medyo nasa striking distance ng winning circle. Umpisa natin Pwede po bang gayahin ko ang komento ni VP Sara? No comment. Kayo iwas pusoy kayo Oo. Pero anyway, ano sa tingin nyo po, in general, sa 2025 elections, will there be a radical shift doon sa composition ng Senate or mananatiling ang majority ay nasa oposisyon o malalagasan ng oposisyon o makukuha pa rin ng administrasyon ang majority sa Senado? Anong tingin nyo po sa mga pagpapalit? If the political operators of the administration will continue to subscribe on the basis of winnability of their chosen candidates, palagay ko po walang mangyayaring radical change and reform that this country badly needs. Ang bayan po natin ay nangangailangan ng maraming pagbabago sa polisiya, sa programa upang maipagbuti ang takbo ng gobyerno, upang mabigyan naman lunas yung mga suliranin na hinaharap ng ating bansa. Ang kailangan po ng ating bansa ay marurunong na mga legislators, mga patriotiko, those who will carry on the seal of patriotism para sa bayan at para sa sambayanan bago ang sarili. Kaya ang kailangan po natin ay mga katulad ni Attorney Ferdy Teopacio. Nako! Yahoy! Hindi mananalo Actually, ang biro ko, Attorney Manny, ang biro ko, pag sinasabi nila, tumakbo ka nga ng senador, sabi ko, wag na. Baka manalo. Gagawin ko ron. Anyway, maraming... Bilib na bilib ako kay Dolphy sapagkat nung siya inalok na tumakbo ng senador, sabi niya alam ko mananalo ako dahil popular ako Kaya lang hindi ko alam kung anong gagawin ko sa Senado. Totoo naman. Tama. Okay. The late comedian Dolphy. Okay. Maraming salamat po. Yan po si Attorney Manny S.D. Lopez. Attorney Manny, wag po kayo magsasawa
sa pagpapaunlak sa aming paanyaya dito sa Yes, Yes, Yo, Topacio. Thank you very much. Domo arigatou gozaimasu. Okay. Pero makasi. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes. Okay, thank you very much, Attorney Manny Lopez. At bago po tayo pumunta sa ating susunod na programang Balitang Bayan, yan. Kasama natin si Bossing Drew Nasino ay magbigay-bugay muna tayo sa mga lalaki at babae na nasa likuran ng tagumpay ng lahat ng programa ng Aliw TV 23. Yes. Dito maliwanag. Ocho. Okay, maraming Natatawa ko. Eksakto talaga yung tawag Opo ni nga, Kenneth sir, kay kanina eh. Kala ko na nakikinig siya kasi news break eh. Opo. Salamat sa ating news director, si Judith Estrada Larino. Yes, ang ating desk editor, si Bossing Drew Nasino. Tech engineer, Juaner Continina, General Rico Hermoso at si Kent Sale. Ating broadcast IT si JV Dominguez. Prompter natin, si Neil Joyabelia. Ating mga manunulat si Jen Patrolia at si Katrina At ang Gonzalez. solong CA ngayon, si Yasmin Pantalyon. At ang ating interno pala, Lalaki Goodwin. Lockdown. Ito po si Ayan. Attorney Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako naman po si Juvie de Guzman. Kami po ay nag-iiwan ng mga katagang susu pil sa inyong pagnanasa. Kitil sa inyong kasalanan. At titimo Sa inyong kaisipan na wow! makiki Apil! 1, 2, 3 Ang oras! Ang oras pala! Alas 12 ng tanghali. Eksakto! 1, 2, 3 Yeba! Yes, yo! Topacio! Babayagin! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo!